Magandang umaga mga bata. Inanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa paunang panalangin na pangungunahan ni Binibining Sol de Villa. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating pampasigla upang mapukaw ang inyong mga natutulog na katawan. Handa na ba ang lahat? Sabay-sabay natin kantahin ang Ako Ay May Ulo. Okay, na-ehersisyo ba ang lahat? Bago kayo umupo ay pakihanay muna ng maayos ang inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga basurang nakita sa sahig. Maayos na ba ang lahat? Maaari na kayong umupo. Ngayon, nais kong tignan ninyo ang inyong mga kaliwa, sa inyong kanan, sa harap naman, at sa inyong likuran. Mayroon ba kayong napapansin ngayong umaga? Mayroon bang liban sa inyo ngayong umaga? Kung wala, ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil kayo ay kumpleto ngayon. At sa loob ng ating klase, ay mayroon tayong mga alituntunin na dapat sundin upang maging matiwasay ang ating diskusyon ngayong umaga. Una na rito ay ang huwag gumamit ng cellphone. Pangalawa, huwag makipag-usap sa inyong mga katabi kung hindi ito importante. At pangatlo naman ay makinig kayo ng mabuti dahil may itatanong kami sa pagkatapos ng ating diskusyon. Naiintindihan lang ba? Okay. Sino-sino sa inyo ang nakakaalala pa sa mga topikong tinalakay natin noong nakaraan? Binibining Lindayo, maaari ka bang magbahagi ng iyong ideya? Maraming salamat. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay tungkol sa mga bahagi ng wika. Maraming salamat. Maaari ka ng maupo. Ngayon naman ay magkakaroon muna tayo, bago tayo dumako sa ating panibagong talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad na konektado sa ating talakayan ngayong umaga. Handa na ba ang lahat? Papangkatin ko kayo sa dalawang grupo at ang nais kong gawin ninyo ay hanapin ang mga salitang nasa silid-aralan upang makabuo kayo ng isang pangungusap na konektado lamang sa ating talakayan ngayong umaga. Narito ang hanin na ito ay magsisilbing una at ang pangalawa naman ay dito naman sa kabila. Handa na ba ang lahat? Maaari na kayong magsimula. At dahil tapos na ang oras na inilaan ko para sa inyo, ay magtatanong ako ng isa sa representatibo ninyo kung ano nga ba ang inyong mga nabuong pangungusap. Okay, Binibining Akab, ano nga ulit? Magaling, maraming salamat. At sa pangalawang grupo naman, ano ang inyong nabuo, Binibining Gundaw? Magaling, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Maaari na kayong umupo. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika. Pero bago natin iyan tatalakayin, ay narito naman ang mga layunin na dapat nating makamit sa pagkatapos ng ating diskusyon. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Natutukoy ang mga salik sa matagumpay na pagtuturo ng wika, nakakagawa ng pagsasadula sa mga salik ng matagumpay na pagkatuto ng wika sa pamamagitan ng malikaing pamamaraan. Mapapahalagahan ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika. Ngayon, mayroon ba kayong mga ideya tungkol sa ating tatalakayin ngayong umaga? Ang matagumpay na pagkatuto ng wika ay nakasalalay sa kombinasyon ng mga salik tulad ng motibasyon, pagkakalantad, pagsasanay, at angkop ng mga diskarte sa pagtuturo. Ang motibasyon ay nangangahulugang kawilihan ng isang tao na gawin ang isang partikular na bagay. Ito rin ay isang person na gumagabay sa pag-uugali ng isang tao sa paggawa ng isang bagay. Naiintindihan lang ba kung ano ang motibasyon? Meron ba kayong karagdagang kaalaman tungkol dito? Maraming salamat. Ibig sabihin na ang motibasyon ay maaari ring isang inspirasyon upang mapagpatuloy na tapusin ang nasimulan.
Ito ang nagudyok sa nagiging dahilan ng isang tao upang matapos at mapagtagumpayan ang isang gawain, layunin, at mithiin. Naiintindihan lang ba mga bata? Okay. Ang susunod na topiko ay ibibigay ko kay Binibining Marcosa upang ipagpatuloy ang ating diskusyon ngayong umaga. Maraming salamat, Binibining Limbaga, dahil tapos na tayo sa unang salik sa patagumpay ng pagkatuto ng wika. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawa. Ang pangalawa, ito ay ang mga salik sa kapaligiran. Mayroon dito 3 nakapaloob. Ngayon, bakit nga ba natin masasabi na ang kapaligiran ay isa sa mga salik sa matagumpay ng pagkatuto ng wika? Pag-ibasa ng sabay-sabay ang kapaligiran. Maraming salamat. Ang kapaligiran o ang pagkakaroon ng suportadong kapaligiran sa halimbawa lamang nito ay ang nag-aaral ka sa katutubong wika. Ang pakikisalamhan mo sa mga kapaligiran ay makatutulong sa iyo upang mas maunawaan mo ang katikas na kanilang wika. Maaari ka rin makinig sa mga katulad ng mga radyo o di kaya sa mga telebisyon. Ang pangalawa ay ang mga materyales. Ngayon, sino-sino dito ang makapagbibigay ng halimbawa? Walang gustong sumagot. Ngayon ay nais ko lamang tawagin. Binibining daw, ano ang mga isa sa mga halimbawa sa mga materyales? Tama! Ang aklat ay isa sa mga materyales na makakatulong sa iyo upang mas maunawaan mo ang antas ng wika. O di kaya mga online na mapagkukunan, o di kaya mga video, o di kaya mga audio. Yan lamang ang mga halimbawa sa mga materyales. Ngayon naman ay ang teknolohiya. Ano ang teknolohiya? Melon? Tama! Ang teknolohiya class, ito ay tumutukoy sa mga online platforms na tumutulong sa iyo upang mas maunawaan mo ang mga, o di kaya halimbawa lamang ito ay ang mga mobile apps, o di kaya mga online platforms. Yan ang halimbawa ng teknolohiya at alam naman natin ang teknolohiya ay may mahalaga talagang papel na ginagampanan sa pagkatuto ng wika dahil mas naunawaan natin ang mga ito dahil ito ay madali lamang natin na gamitin at maaari din natin gamitin kahit kailan o di kaya kahit saan. Na unawaan niyo lang ba ang pangalawang salik sa matagumpay ng pagkatuto ng wika? Napakahusay. Ngayon naman ay dumako na tayo sa panghuling salik. Ito ay mga salik sa pagtuturo. Ngayon, dito ay may nakapaloob na 2. Una ay mga estratehiya. Sa pagtuturo ng wika class, kailangan natin magkakaroon ng iba't ibang estratehiya. Ano-ano ang mga halimbawa ng mga estratehiya na pwede natin gawin? Tama, role-playing. Ano pa? Muan. Tama, ang mga talakayan, yan lamang ay makakatulong upang mas maunawaan ng isang tao sa antas na kaniyang nag-aaralan. Ngayon naman ay ang panghuli ay ang kasanayan ng guro. Ngayon, bakit nga ba sabi natin na ang pagkakaroon ng kasanayan ng guro ay makakatulong upang sa mga salik sa pagtuturo ng wika? Tama, dahil ang isang guro siya dapat ay magkakaroon ng alam niya kung ano ang kanyang tinuturo nang sa gayon ay mas magiging epektibo ang kanyang nais sa paliwanag o di kaya ang mga nais niyang makamit sa kanyang pagtuturo ng antas ng wika. Naiintindihan niyo lang ba ang 3 salik? Ano-ano nga ba ang 3 salik sa matagumpay ng pagkatuto ng wika? Tama, napakahusay. Dahil alam kong at batid kong nauunawaan nyo na talaga ang mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika, magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. Nais kong gawin ninyo ay hatiin ko muna kayo sa 2 grupo. Ang unang hanay ng mga upuan ay siyang magsisilbing unang grupo at ang sa kanang bahagi naman ay siyang magsisilbing pangalawang grupo. At ang nais kong gawin lamang ninyo ay gumawa kayo ng maikling pagsasadula tungkol sa isa sa mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika. At ito ang inyong mga pamantayan para sa inyong pagsasadula. At tandaan, mayroon lamang kayong 5 minuto sa paghahanda at 1 minuto sa pag-representa. Nagsisimula na ang 5 minuto. Ayan, tapos na ang 5 minuto. Pumunta na sa harap ang unang grupo. Napakahusay class! Ngayon naman, ang pangalawang grupo, napakahusay din. Tama ba ngayon? Tama ba ang mga
magsisilika ng una at pangalawang grupo. Sino sa inyo dito ang makakapagsalita kung bakit o makakapagbibigay ng opinion kung bakit tama sila o mali? Ayan, napakahusay. Tama. Dahil dyan, pareho kayong nakakuha ng kabuuang puntos. Ngayon, batid kong nakuunawaan nyo ng talaga, wala na ba kayong mga katanungan? Kung gayon, ako ang magtatanong. Ano nga ulit ang paksang tinalakay natin ngayong umaga? Melot, maaari ka bang tumayo? Napakahusay at talaga namang ikay nakikinig. Ngayon, dahil alam niyo na ang mga sali sa matagumpay na pagtuturo ng wika, bakit nga ba mahalaga na maunawaan natin ang bawat isa nito? Nawanaw? Maaari ka bang tumayo? Napakahusay at talagang ikaw ay nakikinig sa akin. Ngayon, ang panghuling katanungan. Ano sa tingin mo? Ano kaya bilang isang mag-aaral? Ano kaya ang pinakamahalagang papel o ang naambag ng mga salik sa matagumpay ng pagtuturo ng wika? Europe? Maaari ka bang tumayo? Napakadali at check na ikaw talaga ay nakikinig sa akin. Ngayon, ang nais kong gawin ninyo ay at talaga namang nauunawaan na ninyo ang lahat, ang nais kong gawin ninyo ay kumuha kayo ng sangkapat na papel sapagkat magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ipasa niyo lamang ang papel na ito sa likod. At tandaan, mayroon lamang kayong 5 minuto sa pagsagot sa mga katanungan na iyan. Ayan, tapos na ang 5 minuto, ipasa ng mga papel dito sa harapan. Sa pagbilang ko ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, nandito na ba lahat? Mabuti kung gayon. Ngayon, class, mayroon akong ipapabaon sa inyo. Dahil alam ko, mayroon talaga kayong marami kayong natutunan sa araw na ito. At kunin ninyo ang inyong mga notebook at itala ang ating takdang aralin. Ang nais kong gawin ninyo ay magsusulat kayo ng autobiography na nagtatampo ninyo ang karanasan sa pagkatuto. Maaari mong isulat ang inyong kalakasan o di kaya'y kahinaan. At ipasa nyo lamang ito sa susunod na ating pagkikita. Igagawis na ba? Mabuti kung gayon. Magsitayo ang lahat. Paalam, class.